Hazel's POV. Weeks had passed sa tuluyan akong nakauwi sa amin pansamantala. I didn't tell to anyone that I've home today. I want to surprise them. Unang pinuntahan ko si Jordan to the hotel where he is staying. I'm wearing a face mask para hindi ako makilala ng mga tao. I knocked at his door when I got there. Surprise! Malakas kong sabi pagkabukas nito. His eyes looked shocked at natawa ako at niyakap siya kahit wala itong damit. Hindi ako namamalik mata. Sabi nito at hinawakan ng braso ko at kumurap-kurap. No, I'm here, okay? Sabi ko at tinalikan siya sa labi. He just smiled at me before he grabbed my hand inside. Bakit pa hindi mo sinabi na uuwi ka? Taas kilay nitong tanong. Kasi pag sinabi ko, hindi na surprise yun. Sabi ko sabay irap at yumakap sa kanya. I miss you, baby. How are you? Malambing nitong sabi. I'm totally fine because I'm in my own home now. I miss you too, Jordan. How are you? Malambing ko ring sabi at tinila siya pa upo sa sofa. I'm fine too and I'm happy cause you're here na. Sabi nito sabay halik sa aking noo. We talked and eat in his room. At naisipan ko bukas na ako uwi sa bahay. I miss my brothers but I want to stay here with Jordan. Natulog kami sa isang kama at kaya ng inaasahan, we cuddle. We cuddle until the morning. I want to come with you in your house, love, but I can't, Jordan said and sighed hardly. It's okay, don't worry, and also I can manage. Malambing kong sabi upang hindi siya mag-alala. I know, pero ganito na lang. Ihahatid na kita para hindi ka na magta-tricycle. Sabi nito at napangiti. Hindi ka ba magiging late? Nag-aalala lang sabi ko. I don't want him to be late just because of me. Of course, and also loves, ayoko mahasal ka. Marami ka pa namang dala. At saka merong 90% possibility na makilala ka nila kasi sikat ka na. Explain pa nito. Kaya napatango na lang ako cause I want to spend time with him naman. I know this month or next month aalis na si Jordan to follow his dreams. Kaya kahit mahirap ang oras ko at oras niya, I will make sure na makakasama ko siya to spend his time until aalis siya. Let's go? He said kaya't sinuot ko na ang mask ko at bumaba. Jordan is the one who brought my things at nilagay niya to sa likod ng sasakyan. Maingat tong nagmaneho habang ako, dada lamang ng dada sa kanya. I'm happy to be with him and yeah, I'm always happy with him kaya kahit anong oras ko, hindi ko masasayang kapag itong lalaking tong aking makakasama. He is so much important in my life, like my brothers. Narating namin ang bahay at agad namang nagpaalam si Jordan sa akin. I want to stop him pero alam kong bawal kaya hinalikan ko na lamang to bago siya hiniyaang umalis. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok sa pintuan. I heard footsteps na palapit sa akin kaya inihanda kong sarili ko para i-surprise ang mga ito. I badly want to hug them right now. Surprise! I said loudly pagkabukas ng pinto. Napakarap si Henry at hinawak-hawakan pa ang naniniguradong totoo ang kanyang nakita at nalaman niyang totoo ako agad tong tumakbo. Ate! Sigaw niya at yumakap sa akin. I heard na may tumatakbo kaya napatingin ako dito. I saw my brothers na parang maiiyak at sobrang liwanag ang kanilang mga mukha. Umalis si Henry sa pagkakayakap sa akin kaya hinarap ko ang iba kong kapatid. Babies? Sabi ko at binuka ang mga kamay at lumuhod. Pinipigilang maiyak. They just looked at me at parang gumuha ang mundo ko. My brothers, I think they hate me. They did not even miss me even once. I thought they would welcome me with all their warm hugs but I am wrong because tumitig lamang sila sa akin. Babies, come! Sabi ko kaya mahina sila naglakad papunta sa gawi ko hanggang tuluyan silang makalapit. I hugged them. Ate? Mahina at halos sabay-sabay nilang sabi. Namiss kayo ni ate. Emosyonal kong sabi sa kanya kaya napaiyak sila at tumigpit ang yakap nila sa akin. I looked at Henry at gamit ng mga mata ko, pinalapit ko na agad na siya namang sumunod. We thought hindi ka na uuwi ate. Umihingos na sabi ni Julian. Magagawa ko ba yan? Hindi ko nga kayang malayo sa inyo eh. Naiiyak kong sabi pero pinigilan ko lang. Huwag ka nang bumalik ate. Selfish man ako sa paningin nila o ninyo pero ayoko magkahiwalay tayo. Kahit wala tayong makain ate, basta sama-sama tayo. Hindi na ako hihiling ng iba. Mahinang sabi ni Jack, kaya hinawakan kong buhok nito. Naiintindihan kita, Jack, pero ayoko maging selfish. Ayoko magutom kayo. Kaya kahit malayo ko sa inyo, basta maging malusog at di kayo magugutom, lalayo ako. I will risk my happiness para maging ayos lamang kayo.
And don't worry, okay? Kapag makabili na ako ng sariling kondo ko ron, I'll bring you there, okay? Mahinang sabi ko at tinitigan ng mga mata nito. I saw sadness in his eyes and also fear. Fear na baka hindi na ako babalik. Huwag na tayong mag-emote, okay? Kakain na lang tayo dahil alam ko, gutom na si Jack ko. Masayang sabi ko kaya nagsitawanan sila at agad na inasar si Jack na ngayon kunot ng noo at nakanguso. Ate naman, sabi nito habang nakasunod sa akin, papuntang misa, kaya natatawa ko. I bought my babies their favorite ice cream, pizza, crispy king and pansit. Sabi ko kaya't nagliwanag ang mga mukha nila. Lalong-lalo na ang mukha ni Jack. Jack, pumayat ka yata. Patanong kong sabi kaya tumingin ang mga kapatid ko. Nakaasar na tumingin kay Jack. Anong payat? Sakto lang naman katawan ko ate. Nakangusong sabi nito. Di naman talaga payat si Jack. Actually his body is normal pero hindi gaya dating super taba. Nag-diet kasi yan ate. Merong crush sa school niya yung bagong kapitbahay natin. Nahihirapang sabi pa ni Levi kaya napatas ang kilay kong lumingon kay Jack na ngayon pulang-pula na ang mukha. Jack? Striktang sabi ko at pinipigilang magtawa dahil sa patingin niya sa akin parang aso. Crush lang naman ate, sabi nito. Oh my, hindi man lang tumanggi? Crush lang talaga ha? Wala mo ng jowa-jowa dahil bata ka pa at di ka pa nag-high school. Seryosong sabi ko. Opo ate, magalang niyang sabi. Ano nga uli ang kasabihan natin? Nakangiting tanong ko habang tinitingnan silang lahat na taas ang noo at nakangiti din. Aral muna bago landi dahil pag marami na tayong pera sila nang maghahabol sa atin. Sabay naming sabi at tumawa bandang huli. Pero don't worry ate, hindi po namin sasayang ang sakripisyo ninyo para sa amin at balang araw pinapangako ko pong babawi kami. Henry said, kaya emosyonal akong ngumiti sa kanya. Makakabawi kayo sa akin kapag may diploma na kayo at matupad na ang mga pangarap ninyo. Simpleng sabi ko. We love you ate. Days had left and today I decided that I will stay at Jordan's condo because tomorrow is his flight. Jordan agreed with me because he wanted to spend his time with me too. Love? Jordan called while smiling. Yes? I asked him and looked at his face. Huwag muna nating isiping aalis ako bukas, okay? Atin muna ngayon, love. Atin lang, please. Sabi nito at nangihingi ng permiso ang kanyang panlalaking boses. Yes, of course. Hindi natin iisipin yon at magsaya tayo ngayon. Kasi atin ang araw na to. Atin lang. I said bago kumapit sa braso niya at gumingiti. Where are we going, love? I asked him habang naglalakad sa parking lot. Somewhere. Excited itong sabi kaya hindi ko rin mapigilan na maging excited. Sa pinuntahan namin, pamilyar ang daan at kung hindi kami nagkakamali, pupunta kaming Lintaon. Lintaon where Ken live. Papunta ito kina Ken, no? I asked him. Confusion can see is my eyes. Yeah, pero hindi tayo pupunta doon. He just said kaya mas lalo ako nagtaka. I know this place have a beautiful scenery. Huminto kami sa katabi ng malaking gate. I know this place. Nakapunta ako here noon with my families. Maybe elementary pa ako noon. This place is called Secret Garden. Bulong kong sabi at inalala ang mga nangyari dati. Ang masasayang alaalang yon. Yeah, my tita named this because it's private and konti lang may alam kaya tinawag na secret. Nagulat ako sa sinabi niya. I did not know that his tita ang nagmamayari ito na doktor. Let's go, pasok na tayo. Sabi nito at binuksan ang gate. Naglakad kami sa gitna at ang nakapaligid sa amin ay mga malalaking puno. Meron ding mga bulaklak sa gilid ng daan, side by side. Medyo malayong lalakarin pero hindi nakakapagod kasi hindi mainit. At higit sa lahat, merong preskong hangin. I saw a tree of guava at maraming bunga ito. Kaya kumuha ko ng isa kasi di masyadong matataas ang puno. Nagkukwentuhan kami habang naglalakad at nakikisabay din ang mga huni ng ibon sa paligid. I saw a konting hagdan at kung di ako nagkakamali, mararating na namin ang pinakamagandang view na makikita dito. Pagdating namin doon, makikita ang sobrang ganda ng view. Mga bulaklak sa paligid, iba't ibang klaseng bulaklak at may mga paru-parong nagliliparan. The smell of nature, I said at napapikit. Tinama magandang amoy ng hangin at mga bulaklak. This place is my runaway. Dito ako pumupunta pag marami akong problema. Sabi nito at gumiti.
May nakita akong hagdan pababa, kaya pumunta ako doon at hinila si Jordan. Malit lang ang pwesto nito at ang apat na malaking puno sa tagilid ay nagkabanggaan, kaya walang makikitang langit kapag tumingin ka sa ibabaw. Makikita lang ang mga dahon ng puno. Merong isang kahoy ng lamesa at upuan na dalawa, parang pang date lang. Sa gilid naman, kaharap ng puno, may duyan na yari sa kahoy and I think 2 tao ang kasya dito. Sobrang laki ng pinagbago. Because I still remember, pwesto nito noon ay lamesang bakal ang gamit at may makikita pang langit. Mainitin ka talaga. But now? Oh my, mas magiging maganda lang. Sa mga oras na yun, aming sarili na lamang iniisip namin. We enjoyed each other. Nag-harvest ng mga flowers, kumain ng vegetables, at nagduyan at humiga sa damo. All of that nagawa namin habang isa't isa lamang iniisip na parang ang layo namin sa tunay na mundo. At nandito kami sa aming paraiso. Sana hindi matapos ang oras na to. Dinig kong bulong niya. I hope so. I hope this time never ends. We enjoyed not until we got home because our time together is done. While looking at him na nag-iimpake, parang gusto ko siyang pigilan. Pero hindi ko magawa kasi ayoko maging selfish. Kaya, ngumiti na lang ako at tinulungan ang lalaking to. Tahimik lang kaming nag-iimpake at walang maski isa ang gustong magsalita. Nakatalikod ako dito kaya hindi niya nakikita ang mga luhang bumabagsak sa aking mga mata. Tahimik lang akong umiiyak kasi ayokong ako ang maging dahilan kung bakit di tutuparin ang kanyang pangarap na matagal nang inaasam. Love? Malambing nitong sabi at niyakap ako sa likod ko kaya pinunasan ko ang mga luhang nagsitulo tsaka ngumiti. Are you ready tomorrow? Pilit kong pinaligay ang aking boses habang nagsasalita. I am not yet ready to leave you, love. Mahina niyang sabi, kaya't nilingon ko ito at kinurot ng kanyang ilong. Anong leave? Hindi mo naman ako iiwan. Aalis ka lang at alam ko namang babalik ka. Malambing kong sabi. Want to eat? He said at di niya na ako pinasagot dahil hindi niya ako patayo at dinala sa kusina. After we eat and pack the things, natulog na kami. I cannot sleep, kaya hinawi ko ang kamay niya at ang mahina at umalis sa tabi niya. That night, I cried sa labas ng silid nito upang hindi siya magising. 5 a.m. ako nagising at wala na ito sa tabi ko kaya mabilis akong bumangon. I saw him sa kusina. Nagluluto kaya hindi ako lumapit dito. Tinitigan ko lang siya sa malayo habang nakatalikod. Tinitigan ko lang siya dahil alam kong konting oras na lang aalis na ito at malalayo sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at yumakap sa likod nito. Inawakan niya ang kamay ko at humarap sa akin bago ko halikan sa labi. Good morning, beautiful. Malambing nitong sabi. Good morning, handsome. Ganti ko rin sa kanya. Intay ka lang dun sa mesa at ako mag-aasikaso sa'yo ngayon. Ikaw naman talagang palaging nag-aasikaso sa akin mula noon until now. Ngusong sabi ko, kaya pinisil niya ang ilong ko ng mahina. Kumain kami ng sabay at naligo kami ng sabay. Even we do that things, I'm still virgin. Hindi pa nakakapasok sa aking bataan ang kanyang isang mahaba. Tuluyan kaming umalis ni Jordan bandang 7 ng umaga. Narating namin ang Tacloban ng 9:30 at ang flight niya 11 a.m. Kaya bago kami tuluyang pumunta ng airport, kumain muna kami ng agahan. Bandang 10:30 a.m., narating na namin ang airport. Tahimik lamang ako gaya niya. Sabihin mo lang, Hazel, na wag akong aalis kasi hindi ako aalis. I want to tell you that now, but how? If I will do that, selfish na ba ako? I am just scared na baka pagdating niya, hindi na ako. Hindi ko kaya. I only want him. Only him. Pero ayoko masira ang pangarap niya dahil sa takot ko. Ayokong sa huli ako ang sisisihin niya dahil hindi niya natupad ang pangarap niya. I am scared, badly scared, that maybe soon hindi pa ako at may iba. No, I want you to go, love. Sa huli, siya pa rin ang iniisip ko. Sabihin mo lang, Hazel, please, na kailangan mo ako para hindi na ako aalis sa tabi mo. Para dito na lang ako sa tabi mo. He said begging at may mga luhang nais na pumatak sa mga mata niya. Pero pilit niya tong pinipigilan habang ako umiiling lamang. Please, Jordan, just go. I don't need you here. I cannot sacrifice your dream just because of me. Kaya please, wag na nating pahirapan na isa't isa. I said, almost begging. Tumitig ako sa mata nito. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ko. You don't need me? He asked. I need you, Jordan. I badly need you. Yes, I don't need you here, kaya please reach for your dream. Mahinang sagot ko.
You don't need me, but I need you so much, Hazel. When he said that, nagsimula siyang umiyak. I am sorry, Jordan, but remember, I love you. I will call you. Tumingin to sa akin. I know you need me, Hazel, pero takot ka lang na baka hindi ako aalis, kaya aalis ako, Hazel. Sabi nito. Basta wag mo lang ako ipagpapalit. Hindi pa tayo hiwalay at hindi tayo maghihiwalay. Dagdag pa niya, kaya lumapit na ako at yumakap dito. I love you. Masuyong bulong ko dito. I love you, baby. Bulong nito pabalik. Ilang minuto kaming magkayakap hanggang sa tuluyang tinawag ang mga pasahero na ang flight ngayong 11 a.m. Kumiwalay ito sa yakap ko at naglakad papalayo. Palayo sa piling ko. Lumingon ka, please. Hindi kita hahayaang malayo kapag lumingon ka sa akin, Jordan. Pero bigo ako at di na to lumingon sa akin at naglakad na lang palayo kaya napayo ko. Sana ako pa rin pagbalik mo, Jordan. Sana ako pa rin. Hazel's POV. Tawag at text ng aming nagawa ni Jordan sa loob ng ilang buwan habang siya'y nasa malayo. Halos taga-oras kami mag-usap sa telepono pero sobrang miss ko pa rin siya. I saw a viral video of an actress and I can't believe sa aking nakita. Jordan kissing another woman in a bar. Ito ang babaeng siniship ng mga tao sa kanya. Tinitigan ko ito at nagbabaka sakali na magkamali lamang ako na baka namamalikmata lamang ako pero wala. Siya pa rin ang lalaking to. My tears fell down at di ko maalis sa aking mga mata kung paano hinalikan ni Jordan at kung paano nito hinawakan ang leeg ng babae. Biglang pumasok sa isip ko ang nangyari kina Kenneth JM kaya umiling lamang ako. Hindi ito magagawa ni Jordan. Maybe edited lang to. Sa mga fans nila, hindi to totoo. I trust him. Alam niya na hindi niya ako sasaktan. I badly need this explanation. I called him. Ako na ang unang tumawag pero wala. Hindi ito sumasagot. His phone is ringing pero wala itong sagot. I texted him begging. Please talk to me, love. I know hindi mo yun magagawa kaya I trust you, Jordan. I sent the message pero ilang minutong lumipas. Wala man lang akong makuha na reply. Sabihin mo lang na hindi mo yun ginawa, maniniwala ako sa'yo, love. I don't want our love story ending like Ken and JM, that they did not listen to each other. I don't want to think that you are a cheater tapos magsisisi lamang sa huli. Ayoko na hindi ka mapakinggan gaya ng ginawa ni JM at Vince. Love, sabihin mo lang na hindi yun totoo. Maniniwala ako sa'yo. I texted him again pero wala pa rin, kagaya ng kanina. Wala ko nakuhang reply sa kanya. Please, Jordan. Huwag mo namang ipaisip sa akin na totoo nga ang video na to. Huwag mo naman sana akong palitan. I can't. Hindi ko makakaya. Biglang tumunog ang phone ko, kaya agad ko tong tinignan, wishing that it's him na ang tumatawag. I saw the name, it was written love, kaya nang nanginginig akong sagutin ito. I'm sorry. Let's break up. Napatigil ako sa bunga ditong sabi sa akin. I expect him to explain, pero bakit ganito? No, I can't. Alam kong hindi mo yun magagawa. Just tell me na hindi mo yun ginawa, Jordan. I said while sobbing. Nagmamakaawa ang boses ko. I'm sorry I cheated. Napailing ako, alam ko hindi niya ito makikita. No, you cannot do that. I know you, love. Umiiyak pa rin sabi ko. I heard him sighing sa kabilang linya. It doesn't matter na magkasama na tayo sa matagal na panahon. Kilala mo na ako, Hazel, kasi maski ako, hindi ko kilala ang sarili ko. Malamig nitong sabi, kaya hindi ko napigilang humagulgol. Just tell me why, please. I want your explanation, Jordan. I badly want to hear it. I said using my begging voice. Tomorrow is my birthday, Jordan. I said using my low voice. Narinig kong may humagulgol sa kabilang linya. Kung hindi ako nagkakamali, siya yon. Please, Hazel. Hindi ko alam kung ba't ka nagmamakaawa. Are you begging for me to let you go? Nagmamakaawa ka ba para palayain kita? Tell me that my thoughts are wrong, love. Hazel, please. He begged again kaya hindi yan na napigilan sumigaw. Ano ba, Jordan? Please naman no. Huwag naman ganito, please it. Nangako ka, Jordan. Nangako ko hindi mo ako iiwan na... I stopped talking dahil sa pag-iyak ko. I cannot talk properly. Na hindi mo ako sasaktan. You promised me, Jordan. Tuloy ko sa sasabihin kahit nahihirapan. I'm sorry I failed you, Hazel. I failed na hindi kita masasaktan. Patawad. Patawad, Hazel.
Pero I cheated. Meron akong hinalikang ibang babae. I am so sorry, Hazel. Huminto ako habang ito hindi makapagsalita dahil sa iyak na kumawala sa akin. I'm sorry but please let's break up. When he said that, naglaho ng mundo ko. I cannot help but look at my phone. Visit ka, Jordan. Gaya ka rin nila. Akala ko iba ka pero mali ako. Kagaya ka rin nilang nang iiwan sa ere. Nang iiwan? Bakit kayo ganon? Sana naman sinabihan niyo kung iiwan niyo ako para hindi ako masasanay. Gago. Malakas kong sigaw bago binato ang hawak kong phone sa bubong. Napaupo ako habang umiiyak at ang mga gamit na mahawakan ko ay agad kong ibinabato. I shout loudly na parang wala nang bukas. I badly pity myself. Siguro, pinanganak lang ako para iwan at saktan. Bakit ganon? Bakit ako binuhay na ganito? Sabi kong nagmamakaawang may sumagot sa mga tanong ko. Sana hindi na ako nabuhay sa gagong mundong to. Sabi ko at tumayo, kinuhang binatong cellphone ko. Di nasira ang phone ko at di pa rin nakapatay ang tawag, kaya pinatay ko na. I think he heard me pero wala akong pake sa kanya. I don't care about him and them anymore. Natulog lang ako magdamag at di ako sumagot sa kahit kaninong tawag at mga katok sa labas ng pinto. I wanted to rest, my body is tired na. Pero kahit anong gawin ko, I know, hindi ako magiging ayos at di ako makakapagpahinga. Gabi na at lumabas ako ng kondo ko. Pumunta ako ng lugar na alam kong walang makakakilala sa akin. I badly want to drink at ilang oras na lang, birthday ko na, kaya celebration ko na rin siguro to. Para ako naging JM, broken always sa birthday. I don't want to compare my life to my friends pero minsan, naiinggit ako sa kanila. They have their parents. Meron nagbabantay sa kanila while me? Wala maski isa. Nakakagago rin minsan. People think and know me a happy person. Sabi pa nila, paano raw nakakaya na ako lang mag-isa? Na bakit ako nakakangiti kapag nakikita nila na parang wala akong problema? Nag-break lang kayo, Hazel? Marami ka ng emote? Bulong-bulong ko pa sa sarili. Ewan ko ba? Parang bumabalik lahat ng sakit kapag nasasaktan ulit. Bumalik lang ba talaga lahat ng sakit? O kinikim-kim ko ang lahat? Nagpawala ako sa isip ko na may makitang kainan o inuman ba ito? Di salado ang lugar at nasa tabi lang ng daan na parang billboard sa baybay lang. Agad akong pumunta doon at nag-order na maiinom kahit wala akong kain buong araw. I hate drinking alcohol before kasi naiisip kong binili kong alak ay binili ko na lang sana ng pagkain para sa mga kapatid ko. Pero now may malaking sahod na ako, pwede na ako magwalwal kahit minsan lang naman. People said that if uminom ka, makakalimutan mo ang problema mo. Isang case ng beer at ako lang iinom. Kumayaan naman sa akin eh. Bahala na, sanay na naman ako sa maraming problema. Gaguhan kong gaguhan. Patayan kong patayan. Iwanan kong iwanan. I sighed heavily at tinangga ang isang bote ng alak. Hanggang ilang bote na ang nainom ko at tuloy ang nawala sa sarili at nalasing. Hazel's POV. Yawa, kinabuhi ah. Sigaw ko sa inis at kalasingan. A waitress girl come in my way, kaya ngumiti ako at kumaway sa kanya. Ma, ayos lang kayo? Nag-aalalang tanong nito, kaya ngumisi lang ako habang tumatango. Ayos lang ako. Ayos lang. Sino namang di magiging ayos kapag sinaktan at iniwan, diba? Pwisit nila. I said bago tumayo at tumawa. Ang mga tao namang kumakain doon, nagsitinginan sa akin. Kayo? Sigaw ko at tinuro sila isa-isa. Lulo ninyo? Sigaw ko at tumawang parang baliw. Hello po, ayos lang po ba kayo? Napatay na ko sa bata na cute saka ngumiti. Ako? Ayos lang. Ewan. Tanungin ko sa nanay kung iniwan ako. Isali ko pa yung papa ko. Mga prisit nila. Paanak-anak, di naman pala aalagaan. Sigaw ko ulit at napaiyak na. Kayo lang uminom niyan lahat po? Tanong ng bata habang tumitingin sa mga boteng alak sa lamesa. Oo, pero kung want po akong samahan, halika. Inuman tayo, bata. Tawang-tawang sabi ko at lumakad palapit sa kanya. Pero hindi pa ako nakakarating na tumba na ako. Oo nga pala, wag na lang bata. Kasi iiwan mo rin lang naman ako. Sabi ko habang hawak ang bote na nakaupo sa sahig. Pero kung gusto mo talaga akong samahan okay lang naman basta sabihin mo lang kapag aalis ka. Para hindi ako masanay nakasama kayo. Dagdag ko pang sabi at tinungga ang alak.
Samahan ko na po kayo pero hindi ako iinom kasi po bad yan sa kalusugan. Sabi ng lalaking bata na cute. Anong bad? Hindi yan bad kasi hindi tayo yan sasaktan. Alam mo ang bad, yung nang iiwan sa ere. Kagaya ng ex-cot ng pamilya ko, mga visit sila. I frustratedly shout kaya napatakip sa tengang bata habang ang mga taong dumara ay napapatingin sa akin. Ate, tumayo ka po dyan. Baka madumihan ka po. Tinignan ko ang bata at umiiyak na tumatawa habang tumatayo. Madumi na ako. Matagal na. Simula nung binaboy ako, marumi na ako. Sobrang dumi na. Nahulog ko ang bote ko sa sahig kaya nabasag ito at nasugatan ang paa ko. Ate, hayaan mo po ang lahat ng mga yon dahil balang araw, magsisisi po sila sa kanilang ginawa at sila po mismong lalapit sa iyo. Sabi ng bata at tumapit sa akin bago inalalayang umupo. Lalapit sa akin? Siguro kapag marami na akong pera, kagaya ng ginawa nila sa kuya ko, nilapitan lang nila na may pera at may kailangan sila. Natatawang sabi ko habang aking ulo nakayuko na. Nasaan pong kuya ninyo? I suddenly remembered my brother who left us. Kuya ko? Nasaan? Ewan. Kala ko noon di niya kami iiwan pero umalis siya. Sabi niya babalik sa amin. Sa akin. Pero hindi na ito nagparamdam. Wala maski isang text o tawag. Inaantok kong sabi. Baka po may reason siya. Kalmadong sabi nito pero ngumisi lamang ako. Buisit na rason yan. Wala na akong pake. Wala na akong pake sa lahat. Iiwan ko iiwan. Sasaktan ko sasaktan. Sabi ko at nilalaro ang kamay sa ere. Ate, napatingin ako sa bata. Alam mo bata, may kamukha ka. Sino po? Yung namatay kong aso. Kamukha mo. Uminto ako sa pagtawa dahil sa pagkakakunot ng noon nito. Ang cute lang. Pero seryoso, kamukha mo talaga kuya ko. Yung pinakapanganay namin. Seryosong sabi ko habang tumitig sa poging mukha niya. Ano pong pangalan ng kuya niyo po? Tanong nito. Itutungga ko sanang alak kaso wala na tong laman. Basta, sabihin mo ron isang case ng beer pa. Di pa ako lasing eh. Utos ko sa bata pero umiling lamang ito. Alam mo, masamang di sumusunod sa utos, lalo na sa mga matatanda sa'yo. Sabi ko nung hindi siya tumayo. Mali po kasing inuutos niyo sa akin eh. Sabi nito kaya natawa ako. Magsasalita sana ako na may babaeng lumapit sa bata. Tinignan ko ang babae at nakita kong pag-aalala sa mukha nito. Baby, di ba sabi ko hindi ka aalis doon? Nag-aalala ako sa iyo. Kinakabang sabi ng nanay kaya hindi ko maiwasang iiwas ang tingin sa kanila. Ang saya siguro kapag naalala ang nanay mo sa iyo. Ano kayang feeling kapag meron nag-aalaga sa iyo? Sorry po mama. Nakita ko kasi si ate dito mag-isa ang lungkot niya kaya pinuntahan ko po. Napatuloy na kulit sa kanya dahil sa sinabi ng bata. Hindi ako malungkot. Ang saya ko nga eh. Sabi ko sa'yo, diba, don't talk to strangers? Sabi ng mama niya, kaya napatas ang kilay ko. Stranger ang peg? Mama! Angal ng bata, kaya hindi ko na napigilang magsalita. Umuwi na kayo bata, gabi na. Seryosong sabi. Umuwi na sila habang nakanguso naman ang bata. I ordered another case of beer kasi nabibitin ako at hindi pa ako lasing. Tinignan ko ang aking orasan and it's 12 a.m. na pala. Birthday ko na. Happy birthday, self! Sigaw ko ulit at parang natamaan na naman sa alak. Tumingin ako sa mga tao. Hello, everyone! Sigaw ko kaya tumingin ulit sila. Birthday ko na pala. Ito ang araw na pinakayo ko sa lahat eh. Weird na tumingin ng iba. Ang iba na may naaawa at ang iba naman walang pake. Dati sabi ko masaya ako sa birthday ko. Pero bakit dati lang? Bakit di pwede ngayon? Bulong ko at umupo at tumungga ng alak. Tinignan ko ang nakapalibot sa akin. Ang ibang tindahan nagsara na at ang mga tao nagsiuwian na. I cannot help but to laugh and cry. Kahit kailan talaga. Parati akong iniiwan. Sana sa sunod ako naman mangiiwan para malaman ko kung masaya ba ang ginagawa ninyo ngayon. Bakit ang sama naman ninyo sa buhay ko? I am a victim of rape. Wala akong ama at ina na nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Ako ang bumubuhay sa mga kapatid ko. Iniwan ako ng lalaking mahal ko. Ang lakas ko naman ata para makayang lahat ng yon, no? Siguro gago ko sa past life ko. Kaya tinatangina nga ako ngayon eh. Habang umiinom, biglang umulan kaya napatingin ako sa labas. The rain is pouring down like my tears. Ang bilis nito at ang lakas.
I run. Kahit lasing ako, napatakbo ako sa ulan na parang walang iniinda. Sa oras ng ulan ay pumatak sa aking katawan. Doon din nagsitulo ang mga luhang kanina pang bumabagsak. I sat on the road at doon napagulgol. Isinigaw lahat-lahat. Tumayo ako at nagsimulang maglakad pa uwi. Some people are looking pero hindi ko yun pinansin at tinayaan na lang sila. A girl running papunta sa akin kaya huminto ako. You're Miss Hazel po ba? Yung artista? A girl said at nilakan ng boses para marinig ko dahil sa ingay ng ulan. No, I'm not her, sabi ko. I saw her, kinuha ang phone niya at akmang pipicturan ako pero may kamay na humarang sa mukha ko. What are you doing? A familiar voice said. Wala po. Ang tinatanong ko lang kung kilala ba niya si Hazel po? Kinakabang sabi nito kaya't napaismid ako. Oh? She's not Hazel. She's Honey Jane. Sabi nito at di ako pinaalis. Sorry po. Narinig kong sabi niya. Uuwi ka muna sa bahay ko. Sabi ng lalaki kaya napanguso ako. Hazel po name ko, hindi Honey. Sabi ko kaya natawa siya. I know. At uuwi ka na, okay?